A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome to the day 10 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw ay December 10, 2025. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay tungkol sa bakit tinatawag si Jesus na Lion of Judah. At ito ay pinamagatang Jesus, Lion of Judah. And for the concept by Pastor Russell, calling Jesus the Lion of Judah proclaimed his royal authority, unstoppable power, and victorious rule promised from tribe of Judah. Itong scripture po natin ay matatagpuan sa Genesis 49 verse 10. Ito yung patungkol sa God declares that the scepter, yung tungkod, will not depart from Judah, pointing forward to King whose dominion will never end. Walang katapusan, hindi matatapos ang paghahari. Jesus is that promised lion. He conquered sin, defeat evil, protect his people, and establishes God's righteous kingdom on earth and on our heart. Mamumuno siya dito sa ating mundo at gayon din sa ating mga puso. His kingship brings courage, hope, and confidence that no enemy can overturn his reign. Ang kanyang paghahari ay magdadala ng courage, ng pag-asa, hope, at confident na kahit sino o anong kalaban ay hindi matatalo or madahilan para matapos ang kanyang paghahari. So again, for our scripture reading, matatagpuan po natin ito sa 49 verse 10. Dito, kung babasahin po natin ito, sabi dito, the scepter, ito yung sinabi ni Jacob doon sa kanyang anak na si Judah. Si Jacob pala siya po ay mayroong 12 anak. At itong 12 anak niya ay pinagmulan ng mga tribe doon sa Bible. Sabi ni Jacob doon sa kanyang anak na si Judah, the scepter will not depart from Judah. Ito yung tungkod ay hindi mapapalayo o hindi maaalis mula doon kay Judah. Ito pong message po na ito ay isang propesiya na sinabi ng Holy Spirit through Jacob. Ito po yung propesiyang mangyayari in the future or in the line of Judah. Sabi doon, nor the ruler's staff from heaven, nor the ruler's staff from between his feet, hindi kahit sa kanyang mga paa, hindi po ito mahiwalay, until he to whom it belongs shall come, hanggang dumating ang tunay na nagmamay-ari, and the obedience of the nation shall be his. Sabi dito, ibig sabihin lang po nito, si Judah, siya po yung, sa kanila magkakapatid, siya po yung sa kanya magmumula yung paghahari. From Judah, siya po yung maghahari. At from his line, darating po ang pinakatunay na hari, the King of all kings, which is si Jesus. Kaya po itong katuruan natin, yung 3 point of teaching natin ay iikot lang po dito sa Genesis 49 verse 10. First teaching, ayun nga po, the scepter will not depart from Judah. Mula sa lahi ni Judah ay magmumula ang hari ng lahat ng hari, which is si Judah. Kasi po, si Judah ay from the prophecy, siya po yung sinabihan or sa kanya nagmagmumula ang paghahari or from him mismo, siya ay magiging isang king. Ito po yung sinabi ni Jacob sa kay Judah, yung anak niya. Again, si Jacob may 12 anak, which is si Reuben, Simon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph, and Benjamin, yung pinakabunso po. And lahat po yun ay naging tribo o pinagmula ng bawat tribo. From the line of Levi, dito po nagmula yung mga pari. Pero hindi po dito nagmula si Jesus.
Kasi po, yung mga pari, yung from the tribe of Levi, ito yung pinili ni God. Sila yung special tribe na pinili para mag-service kay God. Pero, um, hindi dito nagmula si Jesus kahit na sinasabi na si Jesus yung high priest of all priests. Kasi po, sila, yung mga priest po, yung naghahanda or nakatakdang maghanda sa way ni Jesus Christ. And yung way na yon, and si Jesus is nagmula pa sa isa pang tribe or mula sa ibang tribe, which is ang tribe nga po ni Judah. Si Judah yung tribe na pagmumula ng mga hari. And itong tribe na to yung pinili nga po na maghari from King of Judah, from Judah itself to King David, and many generation and to King Jesus. Si Jesus po ay nakatakda na maging hari. Because si Jesus tinawag King of all kings. Kaya nga po sa New Testament, ang naghanda sa pagdating ni Jesus ay si John the Baptist. Kung aalalahan po natin or babasahin po natin yung New Testament. He baptized the people and disciple them for them about coming Messiah, yung patungkol nga po sa pagdating ni ni Jesus. And for our um, teaching number 2, ito po yung sabi dito. The Shiloh who owns the scepter will come. Andito rin po yan sa Genesis 49 verse 10. Sabi, the Shiloh who owns the scepter will come. Yung nagmamay-ari ng tungkod. Yung scepter po. Yung scepter, ito po yung tungkod again. That represent or that symbolize of power, authority, and sovereignty. From Judah, nagmay-ari si Judah to King David and Jesus. Again, parang bloodline po ni Judah, nagmula si Jesus. And yung paghahari, hanggang dumating si Jesus na siya namang susunod na maghahari, darating. Siya yung kukuha or magmamay-ari nitong scepter. Ibig sabihin po kasi ng the Shiloh or Shiloh, it is napakalalim po kasi nito, pero ang ibig sabihin po nun ay rightful king. Sino ang rightful king? Which is si Jesus. Sabi nga po dun sa ating scripture reading. Until he to whom it belongs arrive. He, ang tinutukoy po nun is si Jesus. From Old Testament na pinoproclaim natin si Jesus o pagdating ni Jesus at hindi lang po bilang tagapagligtas kundi bilang hari. And for that, third teaching, pagdating ni Jesus, pagka upo ni Jesus at naghari na si Jesus, point number 3, the obedience of the nation is His. Pag upo niya, lahat ng bansa ay susunod sa Kanya at maglilingkod sa Kanya. Mangyayari ba yon? Of course, mangyayari po yun. Walang salita ang Diyos na nasa, yun nga po makikita natin sa Bible, ang hindi niya tinupad or tutuparin. How amazing is that po, di ba? Up until now, si God is hindi tayo pinababayaan. He's not giving up on us. His gospel still spreading to reaches us. And He keep on calling us. He keep on calling us kahit ilang beses natin siyang ini-ignore. Yung promise niya na when He arrive, the obedience shall be His. Hindi niya pinipili kung sino lamang yung susunod, kundi lahat, all nation. Napakabuti ng ating Diyos kasi di mo man siya piliin kapag tinatawag ka na niya when He makes His calling to you. Di mo man siya piliin ngayon. God is still and keep His promise. Pipiliin at pipiliin ka pa rin ng ating Diyos dahil siya ay napakabuti. And for our application for this, for our devotion, number 1, rejoice that you have come to know Jesus. Itong devotion nito, kung napakinggan mo man to ngayon, hindi to isang aksidente.
Hindi lang, hindi to aksidenteng na-send sa'yo or napindot mo lang. It is on purpose na naririnig mo to. Kaya always be rejoice. Rejoice that you come to know Jesus. Magalak tayo palagi dahil nakikilala natin si Jesus. What He does, His will to us, always be rejoice because He gave us purpose. Kung dati namumuhay tayo or namumuhay ka lang sa iyong sarili, then rejoice because God make His calling to you right now. He calling you to turn away kung ano man yung masamang ginagawa mo ngayon or pakiramdam mo ay walang meaning yung life mo right now. He make His call to you. His devotion is can be a calling from God to your life para bigyan ng meaning yung buhay mo. And if you know Jesus, yung mga bagay, yung what's make you worry will disappear, mawawala lahat ng yon. You will make your worries to worry about itself. Kumbaga, yung problema mo, poproblemahin niya yung sarili niya at hindi na ikaw. And for our application number 2, rescue the lost through the gospel. Kung ikaw ay, or there is someone na kilala mo na hindi ah, full full fully trust Jesus. Kasi 'di ba minsan may magtatanong or sinasabi nila sa sarili na kung paano kasi paano kung hindi naman siya totoo, 'di ba? Laging 'di yun nawawala sa mga unbeliever na matatanong, bakit ako magtitiwala kay Jesus? Paano kung hindi naman siya totoo? At least I live my life 50-50. Then, para sabihin ko sa'yo, hayaan mo malaman nila yung gospel. Let's share the gospel. Hayaan mo yung gospel na ang magpakilala kung sino si Jesus. And kung sabihin mo sa kanila kung 50-50 yung belief nila and yung trust natin kay Christ, then expect natin kasi si Jesus, hindi siya nagbibigay ng half, hindi siya nagbibigay ng 50-50. Kung magbigay si Jesus, always full, walang kalahati lang doon sa kanyang doon sa mga taong naniniwala sa kanya. And we live by faith and not by sight. Di ba nga po? Do not be reactive waiting on the result before surrendering all your burdens. Huwag natin antayin na um, bago tayo kumilos, huwag natin antayin na may mangyari muna. Kasi malay natin, si Jesus, inaantay lang din tayo muna. Inaantay niya tayo kumilos bago niya ibigay yung resulta. And right now, God is waiting on you. Ayan, that is the calling of you right now. Hear this devotion. Yung meron dito or marahil may nasabi na ako na it's your calling. So, open your eyes, pray, and ask the Holy Spirit kung ano yung purpose, yung will sa'yo ni Jesus today, tomorrow, and forever. And then application number 3, render faithful service to King Jesus. If you're looking for an opportunity right now, yung naghahanap pa rin ba ng meaning ng buhay mo, ano para saan ba yung buhay ko, then seek Jesus. Do a service to the King. Doon, ito na yung pinaka best opportunity para sa atin para kung naghahanap ka ng purpose mo sa life, this is the best opportunity na magagawa mo na para kay Jesus. Kasi pag nakilala mo si Jesus, for sure, araw-araw, gigising ka, may purpose ka, may meaning yung buhay mo. Hindi wasted yung buhay mo. Napakabuti kasi nung hari natin. Kung natatakot ka, tulad nga kanina, kung may magtanong sa'yo, 50-50 yung belief ko kasi paano kung hindi totoo si Jesus? Then, sasabihin ko sa'yo, 50-50, walang mangyayari sa'yo. Kung ganon yung mindset mo, yung paniniwala mo, expect nothing to God. Expect nothing to your prayers na hindi ka didinggin ng Diyos kung yung prayers mo ay may pagdududa. God asked you 100% na isurrender mo yung sarili mo.
Huwag ka na magdalawang isip pa kasi bakit ka pa magdadalawang isip? Ano yung 50% na yun na humahadlang sa'yo kung 100% si Jesus sasagutin ka. Kaya always trust in Him 100%. He is near to the broken-hearted. Kung broken ka, hindi lang in a relationship, kundi sa buong buhay mo, like in your whole aspect of your life, financially man yan, sa friendship man yan, sa family, or sa past mo, He always near to you. He will hear you. Kaya, lumapit ka lang sa Kanya at didinggin ka niya. All He wanted is you. Ikaw mismo. Hindi yung anong meron ka, yung kakayahan meron ka, yung perang meron ka. Hindi niya ina-ask yun. Ang ina-ask niya lang is ikaw mismo, yung sarili mo. Gusto niyang ibelong ka sa kanya. Gusto kanyang matawag na children, my children. So, what are you waiting right now? Surrender yourself to Jesus. Surrender all your burdens to Jesus. And offer your faithful service to the King Jesus. At ayun lamang po for our today's devotion. Mayroon lang po akong iiwan na reflection. Sana may natutunan ka dito. And for our reflection, why do you have to consider serving Jesus as your greatest opportunity? And before our end of this devotion, let's have a prayer. Father God, thank you for today's devotion. Naway maraming makapakinig at matuto mula sa devotion nito. Maraming salamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo, sa mga bagay na ginamit mo, sa mga taong ginamit mo para ma-share yung gospel patungkol kay Jesus sa iyong anak at sa inyong paghahari, Panginoon. Maraming maraming salamat at tinutulungan niyo kami na makilala pa si Jesus Christ kahit na po ay kami ay may pagiging matigas, Panginoon. Maraming maraming salamat sa inyong biyaya. Kayo nawa ang manguna sa aming araw at sa pagkakataon na kami ay matanong ay kayo na rin po ang manguna upang kami ay makasagot. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Yun lamang po. See you for tomorrow devotion, our day 11. Bye!